Ito po naman ang gusto kong ibahagi tungkol sa Cha-Cha, no? Unang-una, lumang pangalan na po yung Cha-Cha. Alam po natin ilang beses na po yan, no? Minungkahi at binarel, no? Huwag na po natin buhayin ulit yung pangalan na yan. Patay na yan eh. Ang pangit na ng tunog. So this is a lesson in marketing, no? Again, I'm not just an inclusive economist, I'm your brand doctor. So, as a lesson in marketing, no? Pag mabaho na yung pangalan, Cha-Cha, huwag nyo nang buhayin. Ang pangit. Lahat na ng negative, no? Huwag nyo nang tawagin Cha-Cha. Tinawag naman People's Initiative, pero hindi naman pala katotohanan na People's Initiative. So, kasinungalingan. Hindi rin mabuti yon. Ito pong suggestion ko, no? First of all, with all due respect, I'm not a constitutionalist or a lawyer. I'm not an expert in constitutional law. But this much I know. So the 1987 Constitution, okay, which was formulated after EDSA 1 in February 1986, as we know, changed or amended the 1935 Constitution. Okay. Tama naman po si President Duterte. Ibabalik ko lang kayo. Saan galing yung 1935? Galing po sa US yan. Yan po ay itinuro sa atin. So our 1935 Constitution is essentially based on the US Constitution. Tama o mali? Okay. Ngayon, yung pong US Constitution na yan, tama bang sabihin, hindi po pinalitan yan from 1778 to 1779? Hindi rin po. Ang dami pong amendment niyan. 27 amendments down the past 200 years of the US government, no? The first amendment was the freedom of speech, of the press, of assembly, the freedom of religion. Hindi po yan kasama sa original Constitution. The Second Amendment is the right to bear arms. Kaya nga po lahat ng Amerikano may baril. Okay? Okay po yun sa saligang batas. Kung hindi po sa mga amendments na yan, yung 13th Amendment is the abolition of slavery. Kung wala po yung amendment na yon, hanggang ngayon, ang mga itim, alipin pa rin sa US. So in other words, yung pong konstitusyon, buhay na dokumento po yan na saligang batas. Buhay po yan na every so often ina-amend, ini-improve. Hindi po yan ang 10 utos ng Diyos na talagang hindi pwedeng babaguhin kasi inukit yan sa tableta ni Moses, inukit yan ng daliri ng Diyos Ama. Okay? So kahit ang US Constitution, 27 or 28 amendments, no? Ang 19th Amendment, kung hindi ginawa po yan, hindi pwedeng bumoto ang mga kababaihan. So anong lesson? Kahit ang US nag-a-amend ng Constitution. Kung nararapat, kung tama. Okay? So siguro, yun ang pagnilayan natin. Charter change ba? Cha-cha pa rin tatawag nyo? O amendments? Okay? Amendments siguro. Meron kang first, second, third, or economic or political, whatever it is, no? Whether you want to discuss a parliamentary form or presidential system of government, pag-usapan, pag-aralan ang pros and cons. Ano ang pros and cons ng presidential at parliamentary? Yan naman po ang sinasabi ni President Duterte na hindi nyo kinommunicate, hindi nyo binahagi, no? Kung ano talaga yung plano at ano talaga yung pros and cons. Basic po yan, no? In other words, sa marketing, tawag po dyan, first, branding, no? Huwag nyo na tawagin Cha-Cha. Kung amendment. O di parang US may amendment. Pangalawa, ipaliwanag ninyo ang pakinabang, ang kabutihan, ang benepisyo ng ginagawa nyong sinusulong nyong mga amendment. No? Ano ang pakinabang namin bilang taong bayan? Hindi po ninyo ibinabahagi, hindi pa ninyo kino-communicate yan kahit tawagin People's Initiative na hindi naman pala. Ipaliwanag po ninyo ano ang pakinabang at bakit kami maniniwala sa mga pakinabang na inyong pinapangako. Baka naman mga fake
goods lang yan. Parang yung mga nasa mga online, no? Puro fake. Kung ano-anong mga pinapangako na kasinungalingan pala. So, maliwanag dapat. Branding, okay? Ano ang benepisyo, anong pakinabang, at bakit kami maniniwala? Bakit kayo sigurado na pag binago, inamend ang konstitusyon ng Pilipinas, ay ito ay makakabuti sa ating taong bayan. Okay? Basic marketing po yan. Marketing 101 po ang tinuturo namin dyan. Okay? Build a brand. Okay? An amendment. What's the benefit? Okay? And be a blessing. Make sure ito po ay blessing para po hindi sa pansariling kabutihan, kundi sa pangkalahatang kabutihan. Okay? Yan po ang tinatawag sa ethics na common good. Common good. Para sa pangkalahatang kabutihan ang amendments na gusto nyong i-propose sa Constitution. Kaya nga po, nasabi ko dun sa ating episode 6, tandaan lang po natin na ang unang Pilipino, si Jose Rizal, siya po ay marangal at magalang, noble and honorable, heroic and patriotic. Siya po ang batayan. Kung hindi po tayo tumulad sa kanya, whether tayo ay drug addict o kaya nagmumura, hindi po tayo Pilipino. Hindi po ganun si Rizal eh. Hindi po tayo Pilipino. Tayo po ay Indio. Indio tayo kapag ganun. Kaya sino ba talaga ang dapat nating ihalal na ating presidente? Para sa akin po, my humble opinion with all due respect. That's why I wrote this book. No? Ilang daang bilyong dolyares na ang ginastos sa mga leadership seminar, leadership training, leadership lessons. Ang tanong ko, after all of that, yung bang mga leaders natin mas mahusay ngayon kaysa noong araw o mas karumal-dumal ngayon kaysa noong araw? What is the conclusion? Isa lang po ang ating dapat na leader. Sabi nga po ni Jesus, Jesus Christ, our Lord and Savior, the Son of God, the Redeemer of all mankind. Not just for Christians, but not just for Jews, Gentiles, everyone. Ano sabi niya? Do not call yourselves leaders, teachers, or masters. Only one is your leader. So that's why I said, we don't need better leaders. We need better followers. Sumunod lang po kayo sa 10 utos ng Diyos Ama. Sumunod lang kayo sa pang-11 utos ni Jesus, who said, love one another as I have loved you. Mahalin po ninyo ang kapwa niyong former President Rodrigo Roa Duterte or current President Bongbong Marcos. Mahalin po ninyo ang isa't isa.